Sige, ang pag-aaralan natin, makinig na para mabilis tayo. So, nasa ano na tayo, lesson 8. So, ang lesson 8 natin, pinamagatang, 7 hakbang tungo sa matagumpay na panliligaw. Yan. Excited? 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 Yung mga ano rito, matagumpay na panliligaw. So, ibig sabihin, parang lalaki lang. Sa lalaki lang ba to? Na? Sa lalaki lang? Sa lalaki lang? Ganun? Okay. So, meron tayong 7. So, unang tanong muna, no? Bilisan natin kasi may activity tayo eh. Sa panahon ngayon, paano nagsisimula ang karamihang relasyon? Paano nagsisimula sa mga kabataan ngayon? Paano nagsisimula ang karamihang relasyon ngayon? Paano nagsisimula? Jerome? Online. Online. Tuksuhan. Yan. Joanna? Crush daw. Crush. Sa crush daw. Elisha? Paano ba nagsisimula? So ano ang nagiging problema? Posibleng lumitaw. Yung problema ang posibleng lumitaw sa mga kabataan ngayon, sa mga relasyong nabubuo ngayon. Ano yung posibleng problema na lumitaw? Yuri? Ano daw? Pregnancy. Yan, yung early pregnancy. Ano pa? Lilia, tingin mo. Sa mga kabataan, kasi matanda ka na. Ay, mamaya. Sige, ano yung possible na problema na lilitaw sa panahon ngayon? Kung ikukumpara natin noon, kung ikukumpara natin doon. Yan. Sige, Bin. Ngayon. Noon, sa bagay may mga records kayo, meron. Yun ang reason. Ayan. Yun ang nagiging, pero meron na rin naman noon dati. Meron naman noon, pero hindi ganun katindi. Di ba? Yun doon nga sa may malapit sa atin, sino si Warren, yung ano ni Warren dati, di ba? Yung kapatid ba yan? Kapatid yun eh, malapit sa inyo, Brad, di ba? Yung nagbigti, yung kapatid data ni Warren yun, yung malapit sa inyo, yun, di ba? So, ano rin yun, heartbroken. Dati yun. Pero ibig sabihin ngayon, mas marami. Mas prone sila sa mga ganon. Okay, so ano ba ang dapat natin tandaan? Sabi sa Mark 10:6, but from the beginning of the creation, God made them male and female. So, ibig sabihin, may nakalaan na talaga sa lalaki na babae. At meron ang nakalaang babae para sa lalaki. So, kailangan nating bumalik sa prinsipyo ng Diyos tungkol sa relasyon. Ano ba dapat yung prinsipyo? Okay? So, yun yung pag-aaralan natin. So, meron tayong 7 hakbang tungo sa matagumpay na panliligaw. Okay? 7. Una, sige, number 1. Sabi diyan, live out God's original idea. So sabi diyan, si God ang unang nagdesisyon na bigyan si Adan ng asawa, hindi si Adan ang naghanap. Okay? Di ba napansin ng Diyos yun? Hindi pangit na naging isang tao. So binigyan niya yan. So buksan niyo na lang sa Proverbs 19:14. Next, bibilisan ko lang kasi may activity tayo. Number 2, believe in God's purpose for your life. Sabi diyan, mas maganda o may magandang plano ang Diyos para sa iyo, para sa atin. So, huwag tayo magmadali. Number 3, commit your body completely to God. So, ngayon, tulad ngayon, marami na sa atin, hindi na issue yung kung virgin ka or hindi. No? Hindi na issue yon. Dati, mga panahon, lalo na yan sa panahon nila mama, ibig sabihin, ano yan malaking kawalan or pinahahalagahan. Okay, yung virginity, both female and male. Hindi lang pag sinabing virginity, sa babae lang. Hindi, pareho yun. Okay? So sabi diyan, ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu. So ibig sabihin, ibibigay mo lang yan sa babae o sa lalaking inilaan sa'yo. Okay? Next. Number 4, be prepared for death and resurrection. Sabi diyan, huwag magpadala sa physical attraction. Ipag-pray at i-fast ang mga relasyon. So, meron mga kasabihan dati, uy, ang ganda. Ang ganda na magiging anak namin. Mga ganun yung mga kabataan eh. Di ba? Kasi nga maganda eh. So, huwag daw tayo magpapadala sa physical attraction.
No, ipag-pray natin para hindi tayo magkamali. Sabi nga nung may sa mentoring namin nung nakaraan, di ba? Wag tayo magmadali na piliin yung ano, baka mamaya kasi pag napunta ka daw sa maling babae o napunta ka sa maling lalaki, masisira ang buhay mo. Wag mo nang subukan. Parang ganun yun eh. So kailangan eksakto. Kailangan yung kung sino yung binigay sa'yo, yun ang mapunta sa'yo. Kapag mali daw, possible na maghiwalay, masira, o hindi man maghiwalay, hindi maganda yung pagsasama ninyo sa buong marriage ninyo. Okay? Next, number 5. Cultivate good friendship. Okay? Ang barkada ay may malaking impact sa emotional life mo. Tama? Totoo, di ba? So kapag ang barkada mo hindi ganong kaganda or pangit ang influensya sa'yo, sigurado. Pero kapag nasa tamang barkada ka, yung emotional aspect ng buhay mo, okay. Ha? Next, number 6. Acknowledge your worth. Ano ba yung halaga mo? You are God's masterpiece. So huwag mo sabihin na dahil ganito ka lang, hindi ka magkakaroon ng ganitong jowa. Okay? So, alamin mo yung kahalagahan mo. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Siguro kapag nasa outside nasa labas ka, wala ka sa mundo ng pagiging Kristiyano. Sa tingin ko, yun ang maiisip mo. Pero kapag nasa Christian world ka, ano? Ano sabi? Hindi ka kasi nakikinig eh. Hindi, bawal ang reply yun. Okay? Pag nasa labas ka, karamihan, ganyan ang iniisip. Hindi ako bagay sa kanya. Pero kapag nasa zone ka ng Lord, wala yung salitang hindi ako bagay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, meron nga akong kakilala, Christian, maganda, tapos gamitin natin yung salitang pangit. Di ba yung kinikwento ni Kuya Rusty na negro, di ba? Si Maria, ina-appreciate niya yung sarili niya. Kasi nga, masterpiece daw tayo ng Lord. Every morning daw, tumitingin siya sa salamin, sinasabihan niya ng, Maria, you are beautiful. Araw-araw yon. Ibig sabihin, tinanggap niya sa sarili niya na dahil masterpiece ka ng Lord, hindi ka pangit. Kapag Lord ang gumawa sa'yo, ibig sabihin, napakaganda mo. Napaka-the best mo. So, yung boyfriend o yung asawa nun, mas gwapo pa kay Keanu Reeves. So, ibig sabihin, hindi wag mong laitin yung sarili mo. Tanggapin mo kung sino ka dahil ikaw ay masterpiece ng Lord. Next, last. Sabi sa pang-7, bilis no? Be sensitive to the Holy Spirit guidance. Okay? Hayaan ang Holy Spirit ang mag-lead. Sabi nga, di ba, wag mong panghawakan yung sarili mong karunungan. Dapat ang Holy Spirit o ang Lord ang mag-lead sa'yo. Lalo na sa ganyang klase ng larangan. Panliligaw, naghahanap ka ng kapartner. Di ba? Pag-pray mo yan. Okay? So, para hindi ko naman sinasabing magiging perfecto na ang lahat kapag nagkaroon kayo ng asawa, nagkaroon kayo ng ano. Pero ibig sabihin, kapag tugma kasi yung babae o lalaking talagang para sa iyo nakuha mo, hindi solusyon yung maghiwalay na lang tayo. 'Di ba? Tulad na lang example ko na lang si Moira. Si Moira Kristiyano, 'di ba? Ang naging boyfriend niya, naging asawa niya Kristiyano rin at kinasal sila. Pero hindi ko alam kung ilang taon ba? Months lang, naghiwalay. Bakit? Ibig sabihin, hindi sila yun Hindi sila talaga para sa isa't isa. Kaya nagkaroon ng problema. Ang masaklap doon, kasal sila. So, mali rin yung mali rin yung katwiran na, sige, hindi mo na ako magpapakasal, baka mamaya, live-in muna kami. Pag Kristiyano tayo, mali na yon. Mas lalo tayong hindi kalulugdan ng Lord doon. Okay? So, yun yung 7 dapat nating tandaan para maging successful daw ang panliligaw. Okay? So, habang nanliligaw tayo, itong 7 na to, inaalam natin at sinusunod para hindi tayo maligaw or para hindi tayo mamali doon sa kung sino yung dapat na partner natin in life. Okay?
So, meron tayong gagawing ano, kasi yung nakaraan kasi, yung isa kasi dito, nagrereklamo. No, nagrereklamo. Kuya, ano naman yan, nakaka-boring naman, wala naman tayong ibang ginagawa. Kaya nag-isip ako ng, para lang maging maayos, no? Sino ba yun? Yan. So, meron akong, ano rito, akin na nga yung nasa sa, hindi. Yan nandito dito. Yan. Yan. Meron akong gagawin. Yan. Ha? Mamaya. So, meron akong puzzle dito, no? Meron tayo parang, ano dun. So, ang gagawin natin, bawat isa sa inyo, meron ganito. May pantantos. Okay? May pantantos. Tapos, bubunot dito. Tapos, kung ano yung mapunta rito, ayan yan eh. Okay? Mayroon niyang question or mayroon challenge na gagawin. Okay? Snake. Parang ladder. Yan. Kalimbawa, napunta ka sa start ka, di ba? Tapos, i-roll natin yung dice. Napunta ka sa 4. So, yung merong kakakibat na challenge yan or question. Pag napunta ka rito, ito yung ano mo, parang bonus ano mo. Pwedeng mag-skip ka ng isang ano, depende kung ano mabubunot mo. Or magbubunot ka pa rin ng question or challenge or pwedeng mag-step forward ka ng isa. Okay? Ngayon, kung sino yung makaabot hanggang dito, siya yung papalaluin natin. Ano panalo? Palakpakan! O bakit? Oh, hindi ka rin sponsor. Dapat nag-sponsor ka. Okay? Okay, game. Bibigay ko kayo ng bawat pantantos. Hari. H. H yan. H. Lilia. L. Lola Mama. Lola. Yan. Jerome. J. Melvin. M. Yan. CJ. CJ. Ayan Elisha. Ayan. Joanna. Rain. R. Carl. Danya. At Yuri. Yuri. Kuya, bakit yung sa kanila inabot mo? Ang bagal mo tumayo. Okay. So, ngayon, lahat kayo nasa start. Okay, ngayon. Labas mo yung dice. Lahat kayo, walang hindi kampi-kampi to, walang kamping-kampi. Lahat yan mag-ano. Tapos, kung Tapos malaki para tatayo ka. arte mo. Ayan. Ano natin, click mo, click. Yan. Sino una magbo-volunteer? Hindi na ako pipili. Si Lilia na. Okay. So, meron tayong, kada category, meron tayong, ito yung card verse. Ibig sabihin, lahat ng talong dito may related sa verse. And then, anong nangyayari? May mga ano dyan. Wait lang. Bubulog ka agad? Tapos, may situational card at meron challenge card. Okay? Ito yung verse. Yung 1 to 3, yun yung verse challenge. Yung 4 to 7, yung 4 to 5, tama ba? 4, 5, 6, 7. Yun naman yung situation. Yung huling patatlo, 8 lang kasi ito eh. Siya naman yung challenge. Okay, game. I-roll muna natin yung dice. Go. Roll muna yung dice. 5. Bilang ka 5. Ayun. Sa cross. Sa cross, malagay mo sa cross. Papako ka sa cross. Ayan. Bubunot ka rito. Kung ano yung makuha mo, yun ang gagawin mo. Ayan. Bilis na. Ano nakalagay? Extra card. Pili ka dito sa tatlo. Kahit saan dyan. Kahit saan dyan. Kuha ka lang isa. And then, Basahin mo yan. Ang magbigay. Magbigay. ng palatandaan na siya na ang kaloob ni Lord. Yan. Sige. Nandilang ka Sige. Magbigay. Ako nga.
Magbigay ng isang palatandaan na siya nga ang kaloob ni Lord. Kalooban ni Lord. Kaloob nilo. Ah. Siguro yung mga panahon kasi na yun, parang I'm longing for, for someone na parang ibigay yung yung gusto ko gano'n. Tapos parang, yung attention seeker ko. Parang nagsawa na kasi ako mag-provide sa family ko. Kaya, ayun. Kaya akala mo Meron siya na. pa yun. Ang tanong, Matapos na. paano mo malalaman kung ang isang tao ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa'yo? Ano kasi yan, case-to-case basis kasi yan. Pero, para sa akin, yun, paano ko malalaman? Siguro, talagang sa panalangin talaga. Kasi, kung nagmamadali ka, baka Magkamali ka. Ayan. wala nang sisihan. Turo ka, pili ka. Si Ray, Oh. Ikaw na, Rain. Stoy, Ray, dito ka na. Bilisan mo, roll the dice. Go. Di, ikot mo pa. Click mo yung ano. Yan. Bitaw. 2. Bilang ka. Hindi. Mula sa start, bilang ka ng 2. Yan. Sa 6. Ngayon, sa 6. 4, 5, 6. Situation card. Dito ka sa situation. Dahil lang. Bibunot ka rito. Bunot. Papakalbo ka. Ano dyan? Ayan, basa. Ako na, ako basa. Ito yung situation. Makinig, ito yung situation niya. Pakiramdam ko wala akong halaga kasi wala akong love life. Ano yung response mo doon? Ano yung magiging response mo? Yung response mo, yung paano mo siya tatanggapin? Paano mo siya i-divert? Ano ba? Pakiramdam ko wala akong halaga kasi wala akong love life. Oo, paano mo siya? Guys, sagutin niya rin, meron eh. Ah? Ano mahirap? Paano ka magre-response ka lang naman dun eh. Di ba? Hindi, okay lang kasi meron akong ganito. Okay lang. Yun yung response na tinatawag. Bilis. Ano nga gagawin mo? Pakiramdam ko wala akong halaga kasi wala akong love life. Bangga sa truck. Kunwari, Bangga na ako sa inside. Bangga na ako dyan. kunwari wala si Francine mo. Anong gagawin mo, kunwari? Wala kasi may time naman. Ay! Saan mo ito trend dito? Hindi ko nag-play sa akin. Next. Turo. Scenario. Yan. Melvin. Tayo kami. Okay, Melvin. Ganyan natin. Roll the dice. Uy! Ayusin mo yan, may mga bato. May mga bato dyan eh. Dagaran mo nga. Lagyan mo ng dagan. Uy, yung dami! Naplit ko! Yan. 4. Bilang ka lang po mula sa start. 1, 2, 3, 4. 1. So, ano ka? Sabi, 1 siya. Dito ka, Bin. Pili ka. Yan. Ngayon, magigising ka. Yan. Wala, dami. Isa lang. Isa lang yun. Game. Tanong. Ako na nabasa. Wala ko kasi. Complete the verse. Bruce! Anong verse? Ang reference is 1 Corinthians 6:19. 1 I Corinthians. know the plans. Ito. Your body is a blank of the Holy Spirit. Your body is Sa blank. temple. Yeah! Tanda natin ha, temple. Oy, magturo ka. Elisha. Elisha. Saan yan? Sa 2. Sa 1. Dito. Ay, Tito Melvin mo yun eh. Game. Sige. Isang click lang, yan. 3. Bilang ka. Mula sa start. 1, 2, 3. Number 8. Ayaw mo, Alicia. Number 8. Ano ba yung number 8 natin?
Okay na yan? Insta, tawagin mo. Insta na yan, tawagin mo. Number 8 ay challenge card. Challenge card tayo. Saan ba yung challenge card natin? Ito. Ito yung challenge card. Kasi ako nang kapatid. Okay. Ayan. Tama. Bunot ko isa. Bunot ko isa. Bunot na! Bunot. Ayun na. Kanan. Babasahin ko. Ang nabunot din siya, ito yung challenge card. Gumawa ng quick covenant. Ibig sabihin yung pangako. Kasunduan. Halimbawa, ito halimbawa lang to ha. Panginoon, tulungan mo akong habang ako'y naghihintay. Ayun. Ano yung blank doon? Ano ang commitment mo sa Diyos habang wala ka pang karelasyon? Ano yung kasunduan mo sa Lord habang wala ka pang karelasyon sa ngayon? Ano yung promise mo sa Lord? Bilisan mo, may oras tayo. Ngayon, budugtungan mo to. Panginoon, tulungan mo akong habang ako'y naghihintay. Sige, ulit. Panginoon, tulungan mo akong anong gagawin mo habang ako'y naghihintay. Kukompletohin mo lang yung sentence. Panginoon, tulungan mo akong habang ako'y naghihintay. Go. Magbago. Bakit? Panginoon, tulungan mo ako magbago habang ako'y naghihintay. Sige. Ayan, sige. Sabi mo magbago ka para din. Turo nga, magturo. Sino? Hindi, naturo na yan Tapos na siya Babawi. Iba na lang, kasi naturo na Ate Danya, roll the dice. Roll the dice. Isang click lang, yan. Ano yan, Dre? Yan. 2. Lagay na 2. Question. Sige, ano number yan? 6. Challenge. Hindi, challenge yan. Ayan challenge 6, situation ba? Situation ba yun? Hindi yan. Hindi, challenge yan, challenge card. 6, 7, 8. Challenge card. Uy, bunot. Ayos lang. Basa. Last minute pa. Bilis. Nga, bagal. Okay, piliin. Wait or settle? Wait or settle. Ipaliwanag ang sagot. Bakit mas mahalaga ang maghintay kaysa makipagrelasyon sa maling tao? Nakasa mo? Pumili ka. Wait or settle? Wait. Bakit mas mahalaga ang maghintay? Bakit mas mahalaga ang maghintay kaysa makipagrelasyon sa maling tao? Pag nakipagrelasyon sa maling tao, maaari ka nilang saktan. Maaari ka daw saktan. Turo ka, turo. Carl. Roll the dice. Last 2 minutes. Ayan na. 4. Nga mo, 4. Bilang ka, 1, 2, 3, 4. Ano number yan? Ha? Question. Mabuhay kayo siya. Ayan. Mukhang hindi yata tatawag Question. Ano ang ibig sabihin ng a wife is from the Lord? Ano mo siya, elaborate mo siya. A wife is from the Lord. Proverbs 19 to 14 yung reference mo.
bakit ba bakit ba sinabing a wife is from the Lord? Ang asawa daw na babae ay galing sa Diyos. Oh, bakit? Sa tingin mo? Kasi, di, sagot. Last 1 minute. Kasi, bisa mo. Ano po, siguro kasi blessing, Yan, sige, blessing daw. Sabi rito, ang isang asawa daw ay regalo mula sa Diyos, hindi basta pinipili o hinahanap ng sarili nating paraan. Okay, pili ka. Jerome. Jerome, ikaw na. Roll. Oy, bakit tayo? Dalawang ano mo, click. Bakit gano'n? Nag-iba na sa ano? Yan. Umikot na, Jerome. 5. Ano na, 5. Bakit napunta na yung isa doon? Ang layo na. Hoy! Bilang ka mula rito. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan? Number ano yan? 2. O, dito ka. Question. Dito. Sunod ka. Ano? Ako ba siya? Makinig ka, Jerome. Complete the verse. Ay, ito yung ulit. Ito na yung ni kanina eh. Ni Melvin eh. Hindi pwede tanggalin. Hayaan mo lang natin sila. Ano yun? Wala mo bunot sa'yo ha. Okay, game. Anong sabi sa Psalm 119, verse 105 tungkol sa pagpapasya sa relasyon? Pwede ka maglaan lang sa Bible. Verse, Psalm, awit 119, 105. Search mo nga sa Bible eh. Wala akong Bible. Tulungan nyo to, naiiyak na. Bilis na, tulungan nyo na. Iba na lang. Iba na lang? Ito na lang. Ano ang dapat gawin? Ayon sa Ecclesiastes 3, verse 1, pagdating sa panahon ng panliligaw. Ganun din yun eh. Ecclesiastes 3:1. 3-1. 3-1. There's a time for everything, sin of every activity. Sige, Ecclesiastes. Bagal. Ang verse Ah. Easy. Easy. Wala. Ano na lang? Ecclesiastes 3:1. Ano? Ecclesiastes 3:1. Pagdating sa panahon ng panliligaw. Daw. May oras para dyan. May oras para daw doon. Turo. Sino? Si Jay. Si Jay, bilis. Go. Yan ako na. 3. Bilis. Question ulit. Ano ba naman yan? Uy. Peka! 3. Bilang ka ng 3. Laka. Hindi na ko. Ha? Question ka ulit. True or false? Makinig. Pwede ko gamitin ang katawan ko kahit saan kasi akin naman to. Balls! Bakit? Kasi para sa isang tao lang yun. Turo ka. Yuri! Yuri. Last. Bilis. Ulit. Ha? Sige. 4. Ayaw ko yun! Ang 4 na ba yung point natin? Ang tama na mapili eh! Patay mo! Wala kayo sa puta! Tatakuin mo ano! Situational. Ibabako ka. Ito yun. mo yung bato na to. Senaryo, pili ka. Ako na lang. Game.
Pinagpipilitan ako, ito yung situational, scenario. Psst, paano ka magre-respond? Okay? Pinagpipilitan ako ng kaibigan ko na pumasok sa relasyon kasi uso na. Ang gagawin mo? Bawal? Bakit? Strict ang parent ko? Hindi naman mo lahat ng dapat sinusunod. Yan! Sorry. Lahat na kasi, si ano pa. Sorry. Okay. Sorry, wala. 5. O, bilang ka doon, 5. 1, 2, 3. 5. O, 2. 2. Ako na. Dito. Kahit sana. Ako na pipili para may challenge. Okay. Magbigay ng isang bagay na nais mong ipag-pray tungkol sa future partner mo. Ulis. Ano yung gusto mo ipag-pray sa future partner mo? Ano ang qualities ng isang godly partner na nais mong hilingin kay Lord? Ano yung qualities, katangian na gusto mong hilingin sa Lord? May faith. Ha? May faith. May faith daw. Johan, ikaw ata. Hindi, baka si Bibi gusto nito. May faith eh. Oo. Okay, next. Johanna. Ako na pipili, ako na. Wala na kasi wala tayong oras eh. Sige. 6. Dito tayo sa challenge. Challenge. Isipin at banggitin ang isang maling paniniwala mo dati tungkol sa pag-ibig. Paano ito nabago ng salita ng Diyos? Ano yung sa tingin mo na paniniwala mo na mali dati? Sa pag-ibig. Mali Nasa tingin mo mali. Ngayon, tinama ng Lord. Balik sa normal. Magpakasal lang daw, tapos balik sa normal. Yung maghiwalay, ganon? Bakit ba? Pag kinasal, sige. Pag ano lang, basta daw magpakasal, basta di pinapahalagaan. Sino pa? Si Mama. Para may matutunan sila mo, siyempre. Huli. Bibigyan ko na lang sila. Please. 4. Sabayaw raw, sayaw. Ito yung senaryo mo. Paano ka magre-react? Paano kung nagkamali ako dati sa relasyon? May pag-asa pa ba? Ayan, bagay na tanong. Sakto. Kunwari lang. Paano kung nagkamali ako sa dating relasyon? May pag-asa pa ba? Ibig sabihin, pwede pang, pakinggan, boys. Siyempre may pag-asa pa kasi di ba may kasabihan kapag nagkamali ka, bumangon ka at humanap ng tama. Okay? So, next muna sa, doon na sa isa, close mo na yan. Next. Sino? Ay, si Geraldine pala, tama. Geraldine. Pala yan. Ano yung bonus round? Bonus round. Geraldine, bonus round. Nagkakagusto ako sa dalawang tao. Paano ko malalaman ang tama? Uy, Geraldine, sagutin mo na, bilis, natatawa sa tayo. Bilis. Nagkakagusto ako sa dalawang tao. Paano ko malalaman ang tama? Kung sino doon? Ay! Paano mo nalaman yung tamang tao? Paano mo nalaman yung tamang tao rin? Pag sinabi na ng Lord, Pag sinabi na sino? pag pinag-pray mo, Tapos, sumagot. pag may Pag may salamin.
Oh, may confirmation na. Akala ko okay sa lamin. Okay. Okay. Kasi hindi naman sa MJ. Si Benny. Si Benny, si Benny. Ah, Benny. Uy. Si Benny. Si Benny, si Benny. Dito na lang tayo maghanap. Si Benny. Dito tayo. MJ, uy, Dopis! Okay. Ito. Gumawa ng faith declaration tungkol sa future love story mo. Paano mo ipapakita ang pananampalataya mo kay Lord sa area ng love life? Faith declaration. Tungkol sa future love story mo. Gusto mo ano ba? Gusto ko, Lord, maging ganito. Ganyan. Gusto ko lagi. Gusto ko sabay kami magde-devotion. Meron kami, hindi kami pwedeng matulog nang hindi kami nag-share. Wait lang. Nagsishare. Nagsishare. Nang ano? Yung mga nangyari sa amin sa buong araw, hindi kita pray namin. Okay. Si Pasutol. Pasutol. Si Jasim. Dito, Jasim. Request. Bilis. Bago tayo tapos, Jasim. Dito ka na, Jasim. Sige. Gold. Ito. Paano ka magre-react dito, Brad? Paano ka magre-react dito? Makinig. Parang nagtatampo ako kay Lord kasi wala akong love life. Paano ka magre-react? Sabi ko kay Lord, isa-isa lang eh. Paano ka magre-react? Baka nagtatampo kay Lord, siguro. Kasi wala kang love life. Siguro hindi ko pa time kasi tawag dito. Everything has its own perfect time. Okay. Si Masutol na lang. Si Masutol. Nakangiti ah. Ay, naka-record yan. Game. Ito. Feeling ko, paano ka magre-react ha? Ay, hindi, iba yun natin. Let's go, Pas. Okay, ito. Feeling ko wala akong worth kasi nasaktan ako sa past relationship. Ano? Feeling ko wala na akong worth. Halaga. Worth. Kasi nasaktan ako sa past relationship. Paano ka magre-react? Feeling ko wala na akong worth kasi nasaktan ako sa past relationship. Anong gagawin? Paano ka magre-react doon? Nangyari yan. Okay? Kasi, umibig ako sa isang foreigner. Ay! Ha? Oo. Tapos ang nangyari, ano na kami, dating stage. Kaya lang, ang nangyari nun, nagkagusto siya sa best friend ko sa mission. So, wala akong nagawa kundi i-give up kasi mahal na nila isa't isa, hindi nila ako mahal. So parang 5 years ako naging bitter noon. Pero nag-react ako sa bitterness at saka pain. So nahila ko talaga, more on naman ako ng prayer. Doon ako nahila. Si MJ last. MJ. May na-attract ako. Makinig. May na-attract akong tao pero hindi siya believer. Anong dapat kong gawin? May na-attract akong tao pero di siya believer. Na-in-love sa'yo. Na-love sa akin na. Pero hindi believer. Anong gagawin mo? Anong dapat kong gawin? Ano na lang, life goes on, tuloy-tuloy na lang. Kumbaga kung magkaparamdaman siya, parang ibiganan na lang. Okay, bilang.
Bilang pagtatapos, ang matagumpay na panliligaw ay nagsisimula sa paghanap ng kalooban ng Diyos. Next. So ano, ito, sasagutin nyo na lang to sa ano nyo. Anong hakbang ang pinaka-challenging sa'yo ngayon? At bakit? Anong tulong ang kailangan mo kay Lord para maisabuhay ito? Okay, yun lang. Salamat. God bless.